Good day, ma'am. Today I will be discussing about some religious belief and practices. So, sa buong mundo, meron tayong iba't ibang uri ng paniniwala at obligasyon gaya na lamang ng Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, and Judaism. So, ang first na i-discuss ko is ang Buddhism. Ang Buddhism ay, ang paniniwala nila ay life is not bed of roses. Instead, there are suffer, pain, and frustration. So, which means, ang buhay daw ay hindi lang puro kaginhawaan. Minsan ay makakaramdam tayo ng hirap, sakit at kabiguan. So, there are two types of meditation practice ng Buddhism. So, those are Samatha and Vipassana. So, ang Samatha is this practice focuses on calming the mind through concentration. And number 2 is Vipassana is an insight meditation practice. It's involved observing the sensation in the body with a heightened awareness. So, tulad din ng Buddhism, also naniniwala rin sila na non-violence principle. So, katulad ng ibang religion, ang Buddhism ay nagdiriwang rin ng iba't ibang celebration, gaya na lamang ng Parinirvana Day every February, Buddha Day or Wesak every ginaganap naman ito sa month ng May. So, Dharma Day every July, Padmasambhava Day every October, and Sangha Day every November. So, dito naman tayo sa Christianity. So, ang mga Kristyanismo ay naniniwala sila na sa Trinitarian God. So, ang isa Diyos sa kanila ay may tatlong katauhan. Yun ay ang tinatawag nilang the Father, the Creator, the Son, Savior, the Holy Spirit, the Sustainer. So, ang mga believer ni Jesus Christ or the God of Son ay sinasabi nila na si Jesus ay nagpanggap na isang tao upang ipalaganap na kung sino mang mananampalataya sa kanya ay may liligtas mula sa kamatayan at mabubuhay hanggang sa kailan niya gugustuhin. At meron din silang aklat which is Holy Bible and may dalawang ori ito which is the Old Testament and New Testament. So meron din silang practices. So ang first is ang Sacrament of Baptism or Baptismal Sacrament. So of communion. So ito ay ginagawa sa church. Ang baptism ay simbolo ng kapanganakan sa Christian world, while ang Sacrament of Communion ay pag-aalala sa sakripisyong ginawa ni Jesus. So, si Jesus also teaches us how to love unconditionally, mapamahirap man yan, mayaman o sakitin, nararapat pa rin na mahalin. So, ang Christmas at muling pagkabuhay, ang dalawang pinakapangunahing selebrasyon sa mga kapatid nating Kristyanismo. Ang Pasko na pagdiriwang tuwing December 25 ay nagpapahiwatig ng kapanganakan or birthday ni Jesus, habang ang linggo ng pagkabuhay ay pinagdarawang tuwing April or March, nakadepende sa kalendar. So, ito ang araw ng pagbangon ni Jesus mula sa kanyang kamatayan. So, ang last is itong Hinduism. So, unlike sa ibang religion, ang Hinduism ay walang sinasambang sinuman dahil naniniwala sila na maging sinuman ay banal at lahat ay dapat igalang. Sila rin ay naniniwala na ang buhay ay cycle lang, birth, death, and rebirth. Also karma, also known as karma. So, kumbaga ang karma is kung tao ka ngayon, pag namatay ka, possible na hindi ka na magiging tao.
tao sa muling pagkabuhay mo. Maaring kung ikaw ay naging masama or mahigpit sa mga hayop, specifically sa aso, maaring ang buhay na susunod na pagkabuhay mo ay maging aso ka rin. So that's karma. So